Ang kalangitan sa gabi ay nagalit. Ang hangin ay umuungol tulad ng mga iyak ng mga nakalimutang kaluluwa. At sa pagbuhos ng ulan na yon, may isang tao na tumatakbo, hindi para marating ang kanyang destinasyon, ngunit upang makatakas sa kamatayan. Slow motion, isang binata na nababalutan ng putik, nakayapak, bumagsak, pagkatapos ay pilit na bumangon, nagpanik ang mga mata. Ang pangalan ko ay Jano. Isang lalaking walang tahanan, walang pamilya, walang magagandang alaala. Tanging mga sugat na hindi pa naghihilom. At ngayong gabi, ang gabing dapat kong piliin, lumaban o mawala ng tuluyan. Hindi sila mga magnanakaw. Hindi rin sila pulis. Sila ay mga tao, ngunit ang kanilang mga mata walang puti. At ang kanilang mga ngipin ay puno ng dugo. Gumapang si Jano sa ilalim ng truck. Mabilis ang kanyang paghinga. Nakakasuka ang baho. Sa dilim na puno ng amoy ng dumi at basura, hindi niya alam kung ano ang mas nakakadiri, ang amoy o ang katotohanang unti-unting umuusbong. Ang mundong ito ay hindi na pareho. At marahil hindi kailanman mapayapa. May mga gabi ang ulan ay hindi lang para hugasan. Ito ay para itago mga bagay na walang gustong harapin. Isang binata, si Jano, nabalot ng mga gasgas, tumatakbo para sa kanyang buhay sa masupal na gubat, madulas ang daan. Kitang-kita sa mga kumikislap na ilaw ang gulat sa kanyang mga mata. Jano, hinihinal, monolog. Huwag kang tumigil, huwag kang mamatay, wala pa akong nagawa sa buhay ko. Ang tunog ng isang taong humahabol sa kanya ay sumisigaw mula sa likuran. Huwag kang tatakas, hayop ka. Lalapain ka rin namin. Nadulas si Jano, tumama ang kamay sa putik. Kumalat na ang dugo, ngunit bumangon pa rin siya at nagmamadaling tinungo ang lumang truck na nakaparada sa gilid ng kalsada. Ilalim ng kotse, amoy takot. Nanginginig ang mukha ni Jano. Kumalat sa kung saan-saan ang tunog ng pagtulo ng tubig, amoy ng dumi at nabubulok na basura. Jano, pabulong. Mas gugustuhin ko pang makaamoy ng dumi kaysa mapunit ni. Inikot ng mga humahabol sa sasakyan, ang isa ay nakayuko at halos makipag-eye contact kay Jano, ngunit umisi, nagmumura sa masangsang na amoy. Tahimik ang eksena. Tahimik na gumapang palabas si Jano nang mawala ang figura. Napaluhod siya, napabuntong hininga sa amoy. Na-distort ang mukha niya sa mahinang liwanag. Iyan pawi. Bawat hakbang na ginawa niya, hindi lang natapakan ang dumi. Nadurog din ang huling pag-asa para sa tinatawag na pamilya. Naglakad si Jano sa mga desyerto na eskinita, dumaan sa mga bahay na patay ang ilaw. Bumuhos pa rin ang ulan. Basang-basa ang sando niya. Ang kanyang mga mata ay malamig. Ang kanyang mga balikat bumagsak. Ay bagong pamilya. Tumayo si Jano sa harap ng lumang bahay. Sa siwang ng pinto, may nakita siyang mainit na liwanag. Umalingaw ang tawa mula sa hapagkainan. Ang babae, ang ina ni Jano, ay masayang tumatawa kasama ang kakaibang lalaki at ang maliit na bata. Natahimik si Jano. Nakakuyom ang kanyang mga kamao, namumula ang kanyang mga mata. Jano, pabulong. Kung titignan lang ako ng nanay ko kahit isang beses lang sapat na yon. Tumalikod siya, humakbang pabalik sa dilim, sa malamig na ulan. Inner monodialogue. Voice over, panloob na boses ni Jano. Sino ba ako sa mundong ito? Isang itinapon na bata. Isang batang walang gusto. Isang basura sa mata ng aking ina. Oh, may iba pa. Nakatayo si Jano sa harap ng sirang salamin sa isang murang motel.
Niningning ang kanyang mga mata sa pagnanais, mamuhay ng may kabuluhan, kahit na ang nakaraan ay nasira. Nang tumingala si Jano, nakita niya sa salamin ang refleksyon ng isang matandang may pulang mata na kumikinang sa dilim, si Mang Elias, ang kanyang lolo. Ang boses ni Elias ay umalingaw-ngaw, ngunit ang larawan ay hindi malinaw. Hindi ka tagapagmana. Isinilang ka para wakasan ang isang sumpa. Tagatugis ng aswang, the curse of the demon hunter bloodline. Nagsasampay ng damit si Jano nang matagpuan niya ang kamiseta ng lolo ni Elias na nakasiksik sa ilalim ng basket. Binuksan niya ito, mga natuyong mansa ng dugo. Jano, pabulong. Hindi dugo ng hayop. Itong amoy malansa at kakaiba. Isang kahina-hinalang tingin. Napatingin siya sa pinto ni Elias, nakalock. Mula sa loob ay narinig ang tunog ng pagbangga ng bakal pagkatapos ay katahimikan. Isang anino ay gitna ng gabi, 15:12. Hating gabi. Nagising si Jano sa isang langit-ngit. Tumingin siya sa siwang ng pinto, naglalakad si Mang Elias na may dalang malaking sako sa balikat. Tahimik na sumunod si Jano sa palengke sa isang dead end sa isang lumang sementeryo. Huminto siya, binuksan ang sako, sa loob ay buto ng tao. Ang kanyang boses ay malalim at paos. Dapat hindi ka na nabuhay, inilibing kita. Naglabas si Elias ng isang bote ng langis, ibinuhos sa katawan, at sinindihan. Sa liwanag ng apoy, ang anino ni Elias ay umaabot na parang halimaw. Tagumpay ay kagubatan, 17:40. Kinabukasan. Sinusundan ni Jano ang kanyang landas patungo sa kabubatan. Nakakarinig siya ng kakaibang daing. Habang papalapit siya, nakita niya si Elias na nakikipagtalo sa isang nilalang kalahating tao, kalahating paniki. Madugong eksena. Si Elias ay gumagamit ng pilak na punyal, nakikipaglaban habang umaawit sa sinaunang wika. Elias, sumisigaw ng malakas. Balik ka sa impyerno, mang-aagaw ng katawan. Umatras ang nilalang, pagkatapos ay naging abo sa harap ng mga mata ni Jano. Natumba siya, nagulat. Harapin yan ay katotohanan, 20 oras. Noong gabing iyon, tahimik na nakaupo si Jano sa tabi ni Elias. Jano, pabulong. Sino ka talaga? Elias, tahimik, pagkatapos ay bumuntong hininga. Ako ang huli na panatilihin ang panunumpa mula sa mahigit 40 taon na ang nakakaraan. Ang panunumpa na sisirain ang lahing aswang. Mabilis na flashback, ang batang si Elias, nakikipaglaban kasama ang kanyang mga kasama, isang grupo ng mga mangangaso. Pinagtaksilan sila. Nakaligtas si Elias, ngunit nawalan ng matalik na kaibigan. Iyan ay katotohanan tungkol kay dugo, 22:45. Elias, mahigpit. Jano, nasa iyo ang dugo ng isang mangangaso. Ang iyong ama ay tumayong kasama ko sa huling labanan. Ngunit sinira ko ang aking pangako. Hinayaan ko siyang mamatay nang walang ginawa. Jano, so itinago mo sa akin sa lahat ng oras na ito. Elias, dahil hindi ka handa. Pero ngayon bumalik sila. Hindi lang para sumipsip ng dugo kundi para kumuha ng kaluluwa ng tao. Pagbibigay el dilim, 26-0. Umupo sina Jano at Elias sa tabi ng apoy. Ipinasa ni Elias kay Jano ang isang lumang pilak na kutsilyo na basag sa isang punto. Elias, hindi kita kailangan para maging hunter, kailangan lang kita para mabuhay. Jano, hindi nagkakamali ka.
Ayokong mabuhay. Gusto kong lumaban. Nagtagpo ang dalawang mata. Sa unang pagkakataon, wala nang sama ng loob, tanging isang tahimik na pangako. Paghahanda 30-45. Binuksan ni Elias ang lihim na kompartamento sa ilalim ng sahig. Sa loob ay isang mapa ng pugad ng aswang, isang kwaderno, mga pilak na bala, isang bote ng banal na langis, at isang maskara na gawa sa kahoy na may nakaukit na mga spelling. Tinaas ni Jano ang maskara at tumingin sa salamin. Ang salamin ay sumasalamin, kalahating mukha ng tao, kalahating mukha ng demonyo. Upang sirain ang demonyo, kailangang tumingin ng diretsyo sa kadiliman ng sarili. Tinutulungan ni Jano si Elias na magbenta ng baboy sa palengke. Lumilitaw ang isang batang babae, matalas ang kanyang mga mata, ngunit banayad ang kanyang ngiti. Ang pangalan niya ay Maya. Maya, sa matatag na boses, tumitingin ang mga mata kay Jano nang hindi kumukurap. 1 kilo, ngunit huwag gupitin ito sa maliliit na piraso. Gusto kong makita ang bawat hibla ng karne. Naninigas si Jano. Umalis si Maya, nag-iwan ng banayad na amoy. Matagal na tumayo si Elias, saka humigpit ang hawak sa hawakan ng kutsilyo. Elias, pabulong. Hindi pwede to. Isang cancelled meeting. O arrangement. 34-45. Nang gabing iyon, muling nagpakita si Maya. Sa pagkakataong ito ay malapit sa kulungan ng baboy. Sabi niya na wala siya. Dinala siya ni Jano pabalik sa inn, ngunit hindi nawawala ang kanyang mga mata. Parang alam niya ang bawat sulok. Sa panahon ng pag-uusap, sadyang sinisiyasat ni Jano. Jano, anong ginagawa mo dito? Ang lugar na ito ay walang iba kundi ang amoy ng tay at kakaibang tao. Maya, tumawa ng mahina. Kaya gusto ko ito. Wala nang mas nakakatakot kaysa sa mga taong nag-isip na ligtas sila. Sunog malapit sa Dayami, 38-10. Naging mas madalas ang mga pagpupulong. Si Jano, mula sa isang nagdududa, ay unti-unting naakit sa titig ni Maya. Siya ay hindi katulad ng iba, malamig ngunit malalim. Isang gabi, hinawakan ni Maya ang peklat ni Jano. Maya, takot sa sugat o takot sa alaala? Jano, pareho. Pero ikaw, sino ka ba talaga? Hindi sumagot si Maya. Hinalikan siya nito. Sa dilim, biglang namula ang kanyang mga mata pagkatapos ay lumabas. Pagtataya, 43-55. Isa pang gabi, habang nakahiga sa tabi ni Maya, ninakaw ni Jano ang kanyang kakaibang kwintas, ang sinabi ni Elias na ginamit upang makilala ang mga marka ng demonyo. Ang kwintas ay nagniningas na parang uling, tanda ng isang aswang. Umatras si Jano, tumitigil ang kanyang puso. Jano, pabulong. Hindi ko kayang magmahal ng halimaw. Iyan ay paghahatid diya'y katotohanan, 47-20. Hinarap ni Jano si Elias, inilagay ang kwinta sa mesa. Tiningnan nito ni Elias, pagkatapos ay ibinaba ang kanyang kamay, nanginginig. Elias! Siya si Maya. Ang mahal ko. Pero namatay siya 10 taon na ang nakakaraan. At ngayon isa lang siyang possessed siya. Jano, natigilan. Anong sinasabi mo? Ibig mong sabihin hindi na siya tao? Elias, matigas ang boses. Ito ay isang mataas na antas na aswang. Hindi humihigop ng dugo. Ito ay humihigop ng damdamin.
Ito ay sumisipsip ng mga alaala at umaalipin sa kanyang katipan. Yan ay huling salita ng demonyo, 51:05. Bumalik si Jano kay Maya, nagkukunwaring walang alam. Pero alam ni Maya, hindi na malumanay ang mga mata niya. Maya, bumuntong hinina. Alam mo, right? Jano, alam kong hindi ka tao. Pero alam ko rin sa isang punto, pinili mong huwag akong patayin. Maya, hindi ako pumatay dahil dati akong tao. Pero ngayon, wala akong choice. Tahimik siyang naglabas ng kutsilyo, sinaksak ang sarili sa dibdib, umaagos ang itim na dugo. Inabot niya kay Jano ang isang piraso ng mapa, ang taguan ng aswang. Maya, sabi sa kanyang huling hininga, patayin sila bago nila patayin ang huling bahagi ng sangkatauhan sa iyo. Nagising Ben Yapoy, 57:30. Lumuhod si Jano sa tabi ng katawan ni Maya. Dumating si Elias. Walang nagsasalita. Tanging ulan lang ang pumapatak. Nawalan ako ng tiwala sa pag-ibig, ngunit nakahanap ako ng dahilan para lumaban. Isang dahilan na tinatawag na Maya. Mabagal na ang gulo ng kamera, hinawakan ni Jano ang pilak na espada, naglalakad sa ulan. Basang-basa sa kamay niya ang mapa. Ngunit ang kanyang mga mata hindi na nag-aalangan. May mga landas kapag pumasok ka, wala nang babalikan. At minsan, para makatakas sa kadiliman, kailangan mong dumiretso sa puso nito. Si Jano, Elias, Amaro at Vong ay may dalang mga backpack, pilak na kutsilyo, pilak na bala, holy oil, mga maskarang gawa sa kahoy. Bawat isa sa kanila ay may mukha ng isang taong pupunta sa digmaan, hindi sigurado kung babalik sila. Sinaunang cave, 1 oras 1 minuto 12 sekundo. Ang grupo ay tumatawid sa mamasa-masa na kabubatan, tumatawid sa batis, at sa wakas ay huminto sa harap ng isang lumang lumot na kuweba. Ang pinto ay natatakpan ng mga baging at kupas na sinaunang anting-anting. Elias, dito kami ng iyong ama minsan nagsunog ng kolonya ng mga aswang. At kung saan nawala ang lahat sa akin. Jano, kaya ngayong araw babawin ko lahat. Nagtagpo ang mga mata ng dalawang henerasyon. Ang batong tarangkahan ay umuuga bumubuka sa isang puwang na pula ng dugo at isang nakakatakot na hiyawan. Unang atake, 1 oras 4 minuto 33 sekundo. Pumasok ang grupo sa kuweba. Nakakamangha ang amoy ng dugo. Sa kisame, dose-dosenang nilalang ang gumagapang paatras. Ang mga aswang ay nagbuhos ng kanilang balat, walang mga mata, tanging ang amoy ng dugo ang gumagabay sa kanila. Isang patak ng dugo ang bumagsak mula sa kutsilyo ni Jano, nagising sila. Amaro, pabulong. Damni. Sumiklab ang labanan. Itinaas ni Elias ang kanyang kutsilyo, isang putok sa bungo. Natumba si Vong, tinulungan ni Jano ang kaibigan, sinaksak ang aswang sa dibdib. Tumalsik ang dugo kung saan-saan. Hindi na sila tao, sila ay mga mandirigma ng kadiliman. Pagkawala sakripisyo, 1 oras 8 minuto 25 sekundo. Ang grupo ay tumatakbo ng malalim sa gilid ng lagusan. Biglang sumulpot si Maya na nakadena ng grupo ng matataas na aswang, kalahating tao, kalahating kalansay. Maya, mahina. Alam nilang dumating ka isa itong bitaddi. Isang aswang ang sumugod at ibinaon ang mga kuko nito sa dibdib ni Elias. Napasigaw siya sa sakit. Malakas na tumili si Jano, namumula ang mga mata, pumuputok ang kanyang kapangyarihan.
Siya ay sumugod, ang kanyang kamay ay nag-aapoy ng kakaibang liwanag, diretsong tumusok sa puso ng demonyo. Bumagsak si Elias. Nahulog din si Maya, sobrang lalim ng hiwa niya sa leeg. Ngumiti siya ng mahina kay Jano. Maya, huling hininga. Ako dating tao. Salamat sa paniniwala. Niyakap ni Jano ang katawan ni Maya, malamig ang mga mata. Hindi na siya ang dating bata. Siya ay naging isang taong may puso ng parehong liwanag at kadiliman. Yan ay huling harang, 1 oras 14 na minuto 30 sekundo. Kinalagkad ni Elias ang kanyang sarili pabalik. Ibinigay kay Jano ang sirang pilak na kwintas mula sa nakalipas na mga taon, ang relic ng kanyang ama. Elias, patayin sila. May isa pang pinto sa ibaba. Jano, hindi na ako pumatay para sa paghihiganti. Pumapatay ako dahil walang iba. Panghuling eksena. Bumaba si Jano sa pinakamalalim na antas. Ang kuweba ay napuno ng itim na usok. Sa kanyang kamay, ang pilak na kutsilyo ay kumikinang na parang nasusunog na karbon. Isang bulong ang umaalingaw mula sa lupa. Boses ng demonyo. Dumating na ang huling bloodline ng demonyong mga ngaso. Itim ang screen. Tumigil ang tibok ng puso. Lumilitaw ang pamagat. Pumasok si Jano sa dambana sa loob ng kuweba. Sa pedestal na bato, umuusok ang katawan ni Maya, nagiging abo, ngunit nakadilat pa rin ang mga mata, parang may binabantayan. Sa paligid, dose-dose ng buhay na aswang ang lumuhod, mapupulang mata, matutulis na kuko, buto na nakausli sa kanilang balat. Naghihintay ng utos mula sa madilim na anino sa likod ng pedestal na bato. Ang tinig ng Panginoon ng demonyo sa kadiliman. Ikaw ang huling mga ngaso, ngunit hindi ang wawakasan ko. Itinaas ni Jano ang kanyang pilak na kutsilyo, ang kanyang mga mata ay nagliliyab. Matindi ang eksena sa labanan, hindi na siya tao. Ang bawat suntok ay kombinasyon ng dahilan at matinding survival instinct. Matapos ang huling suntok, tinusok ng kutsilyo ang dibdib ng demonyo, tumalsik ang itim na dugo. Naghiyawan ang mga aswang, sabay na bumagsak sa kanya. Ay tabi ng lawa na hayag eni katotohanan, 1 oras 26 minuto 30 sekundo. Pag-uwi, si Elias ay naghihinalo sa ilalim ng puno. Umupo si Jano sa tabi niya, nakayuko ang ulo. Wala nang mapuot na salita, katahimikan na lang. Elias, sa mahinang boses. Ako ay isang duwag. Iniwan ko ang aking mga kasama nang kami ay napapaligiran. Tumakbo ako dahil natatakot ako. Nabuhay ako ngunit hindi na ako. Jano, tulad ng pag-abandona mo sa iyong ina, hindi mailigtas si Maya. Hindi makapagligtas ng sinuman. Elias, nakangiti. Hindi. Hindi ka katulad ko. Tumakbo ako. At ikaw bumalik. Ikaw ang tunay na maangaso, apo. Kinuha ni Elias ang kamay ni Jano, pagkatapos ay ipinikit ang kanyang mga mata. Ibinaba ng kanyang kamay ang sirang tulis na pilak na kutsilyo, ang simbolo ng pamana ng mga ngaso. Cremation at tahimik will, 1 oras 30 minuto. Sinunog ni Jano ang katawan ng kanyang lolo. Umusok ang usok, tinatakpan ang burol sa likod ng nayon. Nagtitipon ang mga taga-nayon, walang nagsasalita. Ngunit alam ng lahat may natapos na. Ibinigay ni Amaro kay Elias ang kanyang notebook.
Nasa loob nito ang mga mapa, mga pangalan ng iba pang mga nayon, kung saan gumagana pa rin ang mga aswang. Amaro. Kaya natin tapusin ito. Kung gusto mo. Jano, bahagyang umiling. I have to go. Mag-isa. Dahil ang sumpa na ito ay hindi lang dito. Nasa dugo. Pag-alis, 1 oras 34 minuto. Madaling araw. Si Jano ay nakasuot ng itim na balabal, isang kutsilyo sa kanyang likod, isang lumang kahoy na maskara sa kanyang kamay. Binalikan niya ang nayon sa huling pagkakataon. Si Bonnie, ang batang nakaligtas, ay tumakbo, binigyan siya ng tuyong sanga ng mutya. Bonnie, iniligtas mo kami. Alam ko kailangan mong mag-ipon pa. Jano, malumanay. Mabuhay para sa mga taong hindi kaya. Naglalakad si Jano sa pulang dumi ng kalsada. Ang araw ay sumisikat sa kanyang likuran, naghahagis ng mahabang anino. Ang sumpa ay hindi namamatay, ito ay nagbabago lamang ng anyo. At ang nagdadala nito ay hindi na tao. Ang ilan ay ipinanganak upang mabuhay. Ang ilan ay ipinanganak upang labanan ang hindi pinangalanan. At ang ilan ay ipinanganak upang magpatuloy, mag-isa. Ang imahe ni Jano ay kumukupas sa liwanag. Itim ang screen. Lumilitaw ang mga puting salita. Tagatugis ng aswang, Gili Yane. Re-beginning.